puso ng Paliparan 3, tahimik na nakatayo ang sitio. Isang komunidad na mahigit 3 dekada nang bumubuo ng buhay dito. Ngunit, simula pa noong 2023, unti-unting nababalot ng takot ang mga residente. Ang mga bahay na ito ay maaaring mawala ng anumang araw. Pwede po ba namin kayo makilala? Pangalan niyo po and age? O, Shirley Martinez Panganiban. Pangalan ko. Ilan taon na po kayo? 65. Kailan po kayo tumira dito at gaano na po kayo katagal noong pinalis po kayo dito? Napakatagal na, bata pa ako. 10 taon ako nung napatira. Pero ang tatay ko, talagang taga rito. Taga rito na talaga. Tapos ngayon, kailan lang po kayo pinalis dito? Noong nag-umpisa magpaalis yan, nung kami napalitan sa NAI, November na, nung kami bali, pag-iisang taon na kami doon. Kamusta po pamumuhay ninyo bago po magkaroon ng demolition dito sa lugar? Maayos sana. Maayos naman. Okay naman po, like, okay yung environment niyo dito halos na. Saan po ba kayo banda dito? Doon sa Dompe, sa may Manggang, ganito rin yung tinatayo namin So, may Mangga. simula po dito, saan po ba nagsimula ito? Doon or dito na po? Doon. Doon, tapos hanggang dito na po. Yung bahay niyo po ba ay may titulo? Wala eh. Almost lahat po sila. May kaalaman po ba kayo sa proyektong gagawin sa lupang pinatatayuan ng Philippine Halimaw? May aware po ba kayo na may tatayo sila? Bibigyan po ba kayo ng notice? Ganyan. Sabi meron daw, pero walang ibinigay sa amin na notice. Basta sabi niya, namin, tatayuan daw ng nung mall, ganoon. Wala pong ibinigay sa inyo, kasi di ba po, kailangan kapag pinalis kayo dyan, pag dinemolish siya, may papakita sa inyo legal papers na kailangan, ito yung papel, pinirmahan ito, ganyan, para mapaalis po kayo. Wala po bang Wala. pumatay sa inyo? Basta may dumating na lang diyang mga engineer na, yun nga kami sabi, hindi si Villar na raw nagmamay-ari ng lupang to. Sa ilalim ng Republic Act No. 7279 o Urban Development and Housing Act of 1992, dapat may malinaw na abiso at maayos na relokasyon bago gibain ang mga tirahan. Ngunit, ayon sa mga residente, ang batas na ito ay tila hindi naririnig sa kanilang lugar. Ayon sa mga ulat, konektado umano ang operasyon sa mga proyektong pang-real estate tulad ng Villar City at Island Park Subdivision. Ang kumpanyang MGS Construction na sinasabing may kaugnayan sa mga developer ay nagbigay ng mga verbal notice lamang. Walang opisyal na dokumento. Pag parang lumabang kami, inilaban namin. Bago, ayun, hanggang ngayon nga, kasi meron kaming pinaka-presidente na naiwan dyan. Yun ang talagang hindi naalis hanggang ngayon. Sabi nila hanggang ngayon lumalaban. Sino po ba talaga nagmamay-ari ng lupa? Ito ang pagkakaalam namin, Bangko Pilipino, Bangko Sentral. Ngayon, bago nga marami kaming nabalitaan na Kensuro na ibenta na, ganito. Marami rin ang nakaranas ng pag-igipit, gaya ng pagputol ng kuryente, pananakot at panghaharas. Dahil dito, dumulog ang ilang residente sa Commission on Human Rights noong Disyembre taong 2024 at umaasang mapoprotektahan ang kanilang karapatan. Nila sa inyo na kung tulong or compensation
doon sa paglipat niyo sa balay? Hindi sapat kasi ilan ang anak ko, 8. Isa lang ang naibigay sa akin, isang unit lang. Lahat po yun, kasi alam ko pang maliit yun, medyo maliit po ang unit. Oo, maliit. Maliit po ang unit. So, hindi po ba sapat yung ganun kaliit para pumagas? Hindi talaga. Kasi yung inalis sa namin bahay dyan, so sinyon, 4 na pamilya kaming nakatira. Yung inalis sa namin dyan. Bago yung, nung kami lumipat doon, isa lang ang unit, kaya tuloy nagkahiwa-hiwalay kami yung mga anak ko. May nangungupahan. At yung nakasama ko lang doon, yung anak kong bunso na may anak na isa, at yung 2 apo ko. Yun lang ang nakasama ko roon. Dito po medyo malaki yung So, malaki dito kasi 4 kami pamilya nakatira sa bahay. talaga po sapat. Ano po naging epekto ng demolition sa kabuhayan nyo at pang-araw-araw na pamumuhay? Malaki kasi yung doon sa nilipatan namin, wala pa kaming hanap buhay doon. Napakahirap. Yung iba nga umaalis na ulit. Parang, bumabalik dito yung iba. Kasi andito lang po. Kasi andito ang hanap buhay. Katulad ko, ako ako nagluluto ako sa catering. Pag may tawag sa akin, uuwi ako rito para magluto. Hindi mo ba mahirap din sa inyo na tapos bali pa? Talagang mahirap Binabiyahe niyo? magbibiyahe. Nagtitiis, wala Kailangan kumita para, dahil may pinapaaral akong 2 apo. Bago wala pa akong asawa, single mother. Tapos kayo, sa edad niyo po na yan na nagtatrabaho pa rin po kayo hanggang ngayon. Paano po yun yung mga anak niyo po na wala pong trabaho? Or Meron naman, hindi sumasama? sapat lang din sa kanila, minsan kinukulang pa. Kaya medyo nakadagdag din po na Tsaka, minsan, nangungupahan na sila, kaya, yun ang mabigat. Yung konting kikitain nila, providers po pang Dito po ay hindi na po kayo nangungupahan dito. Dito sana hindi. Kuryente na lang po. tubig kuryente lang binabayaran. Bago andito pa hanap buhay, kung tutuusin, malapit dito mga hanap Ano po buhay. yung bumabiyahe po kayo talaga jeep, bus? Oo, yan. Talaga jeep. Dito sa Sabakay dumadaan? Dito sa, sasakay kami ng biyaheng 13. Pagdating 13, parang ilang sakay Mula doon sa amin, ang laki pa ang pamasahe. Mula sa tricycle, lalabas ka, tricycle, uupa ka 90 kung nag-iisa ka lang. Hanggang terminal ng 13, papuntang 13. Pagdating mo 13, sasakay ka hanggang sa 13 ngayon. Pagdating mo 13, sasakay ka uli hanggang Pala-Pala. Pagdating sa Pala-Pala, sasakay ka hanggang dyan sa Unitap. Bago sasakay pa uli ako ng tricycle pa uwi rito. So yung kinikita niya po, dito po kayo nagtatrabaho, yung kinikita niyo po sa pagkikainin, halos siguro malaki na rin po ang bawas sa pamasahe pa lang. Hindi ganun na nga. Ang bayad sa akin, sa isang luto, 1,000. Ayun, kakalpasin ko yung pamasahe ko, minsan may higit 200 ang pamasahe. Nabawasan na rin po yun. Oo. So, ito po, ano po ang gusto nyo iparating sa mga opisyal ng gobyerno o developer tungkol sa nangyari? So, para, ano po ba yung, kasi syempre po, matagal na kayo dyan. Ano po ba yung mabibigyan po kayo ng chance na marinig ng gobyerno o mga opisyalis na mas mataas sa atin? Ano po ba yung gusto nyo sabihin? Sana doon nadagdagan yung mga anak ko mabigyan sana doon ng titirahan para hindi na kami nag-hiwa-hiwalay. Kumbaga, madagdagan pa yung maibigay sa amin. At malaking tulong na rin yun kung mabibigyan ng mga anak ko ng titirahan. Sa gitna ng kawalan ng katiyakan, nananatiling matatag ang mga taga-sityo poon. Matagal ng bahay
para sa kanila ang poong na ito. Kung mabibigyan po kayo ng pagkakataon na magsalita sa media o sa publiko, ano po gusto niyo sabihin sa kanila? Sa mga tao na makakarinig kung sakali man po ay marinig po yung kwento niyo dito sa loob. Kasi hindi naman po lingid sa kaalaman ng lahat na may ganito pala nangyayari dito sa Balicanan. Isa po din sa mga tao. Yung matulungan na para mabigyan ng panghanap buhay kung sakaling doon. Kasi wala pa talaga doong mapaghahanap buhayan eh. Yung sana madagdagan ng at mabigyan ng panghanap buhay na sarili, yung pangmataga, yun talagang hanap buhay. Sa bawat sulok ng Sitio Puok, may kwento ng pangarap at pagtitiis. Habang patuloy ang pagbabago ng lungsod, nananatiling tanong